Preparasyon sa gradual transition ng pagbabalik ng school calendar year sa bansa at ang kabalikat sa pagtuturo bill, yan ang ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Yes, magandang tanghali rin, Asik Dale and Ma'am Nina, magandang tanghali sa ating lahat. Congressman Roman, ngayon na naaprubahan na ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbabalik ng school calendar year. Ngayong taon ay haharapin natin yung transition nito. Ano po sa tingin ninyo yung mga challenges na kakaharapin ng mga mag-aaral at mga guro? Well, unang-una, itong academic calendar na parating, ang mangyayari lang naman, yung beginning ng klase would still be end of July, which is actually contained dun sa Department Order ng Department of Education. Ang maiba lang yung ending. Kasi yung proposal ng DepEd is to end it on May 15, pero sabi ni Presidente, i-adjust na natin pabalik. So, yung original, yung mga proposals lang was ibalik na end of March, di ba? But the issue, pag binalik sa end of March, yung minimum number of academic calendar days, magkukulang tayo doon. So I think yung instruction si Presidente was April 15 para lang makomply natin yung minimum 180 days that DepEd itself imposes upon itself, di ba? Yung minimum calendar days. So pagkatapos niyan, doon na tayo babalik sa June ng umpisa and then end na ng end of March. So that will be academic calendar 2025 to 2026. Pero para hindi malito yung ating mga magulang, ito, kaka-end pa lang natin, kaka-graduation pa lang natin itong past weeks, up to date, meron pa ata. Ang simula ng next academic calendar is end of July. Para maliwanag, baka magkalituhan. Okay. End of July, at base sa instructions ni Presidente, it will end on April 15, 2025, next year. Alright, so end of July ang magiging pasukan. Yes, for DepEd schools. For DepEd schools. Yan ang beginning ng academic calendar. Oh. And speaking of the 180 days na minimum prescribed, kasi ayon po sa mga ibang curriculum specialists, ito pong 180 days na prescribed na number of school days sa bawat taon, minimum to, no, sir? Yes. Ngayong taong 2024 to 2025, baka posibleng mabawasan pa. At kung mababawasan, baka raw maka-epekto ito sa mga mag-aaral, maging sa mga guro po natin kung sakali. Yes. Ma'am Nina, unang-una, ang pinaka-effective way of teaching is still face-to-face. That is why that's why yung idea of going back to the old academic calendar came about because nakita natin nung April na lang, napakaraming suspension of face-to-face classes. Ang ginawa nila, in-adjust nila to online or modules. But ang online, you have to have, dapat maganda ang connectivity. Ang Pilipinas, kahit Metro Manila nga, ang connectivity, meron mga parts dito na hindi pa rin maganda. Tapos kahit nga minsan sa sarili niyong sa center dito, nawawala rin ng Wi-Fi. So hindi talaga effective ang online. Ang modules, ang problema sa modules, marami rin tayong mga DepEd students na pwedeng yung nanay at yung tatay nagtatrabaho. So, sino ang mag-guide sa kanila habang nasa bahay? Kasi modules yan eh. Pangalawa, marami rin na solo parents. Kailangan magtrabaho rin. So, alam natin ang totoo na face-to-face ang pinaka-effective. Yes. Pero because of the heat, yung init ng araw, hanggang ngayon nga meron pa rin eh. Ang daming suspension ng face-to-face and that is not good for quality of education. So, para sa akin, ang tingin ko, it should be substance over form. Kasi yung minimum 180 days, yan yung sinasabi ng DepEd na minimum academic calendar days para effective yung teaching. Pero kung puro suspended naman ang face-to-face, hindi rin yan magiging effective. So, dapat i-prioritize natin ang substance, which is mas maraming face-to-face. Pero again, Asik Dale, Ma'am Nina, may problem, dalawa lang ang season ng Pilipinas. So, tag-ulan at tag-init. So, pag in-adjust natin, talagang we will be faced again with the problem naman nung paano pag umuulan, paano kung baha, paano kung gamitin evacuation center yung mga schools. Pero ngayon na meron tayong 2 buwan na para pag-isipan rin talaga ng, hindi pag-isipan, pero mag-coordinate na ang DepEd with the various government agencies para yung mga problemang ganito ay masolusyonan. Una, DPWH, kailangan nila makipagpulong ngayon kasi pag tag-ulan, ang problema mo yung flooding.
Siyempre, pag the height ng ulan, talagang hindi ka naman papasok. Pero gusto natin, pag wala ng ulan, ay makapasok muli yung mga bata. Ayaw natin maging balakid na baha dun sa paligid ng bahay o kaya sa school itself. So ngayon pa lang dapat nagsuschool mapping ng DepEd together with the DPWH para tingnan kung lahat ng DepEd schools natin, lahat ng schools natin, at ngayon tingnan na nila kung malinis lang, okay na ba, o kailangan ba nilang i-upgrade yung mga drainage system. Pangalawa, alam natin na ayaw rin natin na matagal masyado na na evacuation center. Ngayon pa lang, dapat DepEd ay nakipagpulong na sa DILG and sa local governments. Kasi dapat mag-identify na sila kung meron na nga na evacuation centers. Dapat may information drive. Sinasabi sa mga magulang, sa mga pamilya, kung talagang kailangan ng evacuation, ito yung evacuation center natin. Dito pupunta para yung mga schools natin, unless kailangan gamitin talaga, ay siyempre hindi dapat magamit for evacuation. Kasi baka wala ng ulan, pero nandoon, hindi rin makaka-face-to-face classes. At yung last is, kung talagang magsususpend tayo dahil sa ulan, we have to improve connectivity. Kung talagang kailangan mag-online. Para ma-improve yan, kailangan DICT is on board. Kailangan kausapin na ng DepEd muna ng DICT how they can improve connectivity. Lalo na, kasi meron na mga star system. Ginagamit ng DepEd ngayon yan for last mile schools. So, para lang prepared din sila in the event na kailangan talaga mag-online, kahit panandalian lang. Congressman Romulo, sa lahat po ng mga nabanggit, ano po sa tingin ninyo yung iba pang dapat tutukan ngayon ng DepEd sa kanilang paghahanda bilang transition year and dun sa full implementation next year ng pagbabalik sa dating school calendar? Well, sa akin naman, lagi kong sinasabi ito, masyadong burdened ang ating students with subjects and competencies. Ang teachers kasama na rin dyan. I think talagang dapat fully implement yung tinatawag na matatag curriculum, especially for grades 1, 2, and 3. Kasi yan yung foundational years. Nandiyan yung foundational subjects, yung reading comprehension, math, age-appropriate, at yung GMRC subject. Kasi ngayon, pagdating mo, kunyari, pag-start ko ng grade 1, when you reach grade 3, pwede ka nang umabot ng 9 subjects Ang dami masyadong competencies. Samantalang tingnan natin yung iba nating neighbors na sinasabi natin ang galing ng education system nila. Konti lang ang subjects, wala nga test Yung mga iba nating mga kalapit na bansa na maganda yung quality of education nila. Sa atin, hindi ko naman sinasabi na ganun drastic yung reform na kailangan. Ang sinasabi ko lang, una, bawasan ang subjects na. From the present na 7, 8, 9 subjects, tama yung matatag curriculum. Grade 1, 5 subjects lang, focusing on literacy talaga and numeracy. Grade 2, 5 subjects rin. Grade 3, mag-a-add ka talaga ng 1 subject because science is important. So yun lang, dapat 5, 5, 6. Di ba in-announce ng DepEd yung matatag curriculum last year? Ang ginawa lang doon, hindi naman na-implement yun, pinilot lang. Yes. In a way, baka isipin mga natin, okay naman, pinilot. Pero, nung nalaman namin, out of the 38,000 plus elementary DepEd schools, pinilot lang siya in 35 or 45. One of the two. Napakakunti po nun. In fact, tinatanong ko nga sa DepEd, bakit kailangan pilot? Binawasan nga natin na subjects wala naman tayong, sa totoo, wala naman talagang at its core, walang bagong subject doon. Reading, obviously, dati pa naman meron niya sa grade 1. Reading comprehension. So, yun ang tinatanong ko. Ang concern ko, sabi ko, sana mas paspasan lang yung reform sa 1, 2, and 3. Kasi yun talaga yung foundational subjects para yung Filipino learner, basta matuto magbasa at naintindihan niya yung binabasa niya. Matalino naman ang Filipino learner. Plus, may teknolohiya na ngayon. Hindi katulad ngayon, kasi nga, ang mahina yung, di ba, based on international assessment tests, and yung local test natin, yung reading comprehension natin mababa. So, kahit meron kang bagong teknolohiya, ang gagamitin mo sa ang computer or laptop mo, or yung phone mo, hindi for research, pero for games, because madali lang ang games Hindi mo kailangan ng talaga masyadong malalim na comprehension. Sayang yung talino ng bata. Pero kung masigurado natin yung foundational skills niya like reading comprehension, math age appropriate, naniniwala ko yung batang Pilipino gagamitin na yung teknolohiya
para research nila. To go further yung... Kasi by nature, curious sila ng Pilipino eh. So wala tayong problema sa kanila eh. Talagang, kung merong may kasalanan siguro yung education system na tayo rin na nagpasok. So i-adjust na natin at the soonest possible time. Kailan raw po ba mag-uumpisa in reality yung totoong matatag curriculum sa lahat ng mga, sabi niyo nga, 38,000? Yes, For the grade 38,000 1 plus to 3. elementary schools. Yes. Ang huling sinabi sa amin ng Department of Education, for this coming school year, itong pagpasok ng July, Itong July? grade 1, Muna. magpo-full blast sila. Pero hindi enough yun ang sinasabi ko kasi ipapilot na naman sa grade 2. Ang sinabi ko, I think, nandun na sila sa pagpilot sa 2 and 3 para immediately next year, yung 1, 2, 3 natin full implementation na nung 5, 5, 6. Yun yung intindi ko sa pag-uusap po namin. Alright. Pag-usapan naman po natin kung itong awards system sa mga paaralan. Ano po ang masasabi ninyo sa ibinatutupad na recognition system? May nagsasabi po kasi na masyado raw pong marami ang academic awards. Ang para sa akin, yung advantage naman nung recognition nila, yung system na ginagamit nila ngayon, is that actually you do not compete against each other. Kasi hindi naman ngayon top 10 eh. Yes. Diba? Ang nangyayari ngayon, you compete against a standard, Yes. at lahat kayo, pag umabot sa standard na yun, ay nagkakaroon ng recognition sa end of the school year. Sa akin naman, kung mas makakabuti talaga yun sa estudyante, why not eh? Kasi hindi naman sa hindi niya asik dela. Ito naman talaga, kung iisipin natin ano ba ang issue natin sa Pilipinas, minsan kasi issue lang natin dito, lalo na sa mga estudyante natin, matalino sila, yun alam natin. Pag nakausap mo nga, alam nila yung issues eh. Ang talagang kailangan natin bigyan ng DNA, kumpiyansa, yung confidence. Kailangan yung Pilipino ay talagang paulit-ulit natin sabihin, huwag ka mag-alala. Kahit may mas maputi, mas matangkad, o whatever, hindi ibig sabihin mas magaling sa'yo ang dayuhan. Ang Pilipino, magaling. Tingnan natin, nag-excel tayo the moment nilagay tayo sa ibang setting. Eh. Ibig sabihin, ang Pilipino, ang galing talaga eh. Pati work na eh. Pag nilagay tayo anywhere, ang galing ng Pilipino eh. So, yun lang isa na dapat natin talagang i-emphasize na talagang matutukan natin yung kumpiyansa, yung confidence ng bawat Pilipino. Na siguro din natin, alam nila, magaling sila. At magaling kasi naman talaga eh. And yung award system now, if that is susi yun, kung susi yun para magkakumpiyansa yung bata, then by all means, tuloy-tuloy natin yan. Kasi yung talino, walang question eh. Kahit saan mo nga ilagay yung Pilipino, nag-i-excel eh. Kahit nga, pag nag-abroad eh, di ba, yung Pilipino, kahit estudyante o worker, pag nilagay mo sa abroad na setting, ang galing ng Pinoy eh. Talagang nag-number 1 nga tayo eh. So ang point lang, baka ang kulang lang natin, at yun ang pananaw ko, kumpiyansa sa sarili, confidence. And if this awards recognitions will help give a Filipino child confidence na alam niya na, teka, magaling talaga ako. Hindi na kasi minsan yung mentality na akala nila, kasi nababalitaan na, di ba, pag ibang jurisdiction, parang agad-agad iniisip, baka mas magaling. Hindi na totoo yan. Ang Pilipino, kahit naman dati, magaling talaga tayo, pero kumpiyansa sa sarili, tiwala talaga kailangan. And recognition awards, baka yun ang susi. Congressman Romulo, sa ibang usapin naman po tayo, pwede niyo po bang ipaliwanag, ano po ba itong kabalikat sa pagtuturo bill? Ano po yung layunin nito at kahalagahan nito pagdating sa education sector? Ito yung, ito talaga yung Teaching Supplies Allowance Act. Ito yung dating tinatawag na CHOC allowance. Pero until now, kilala siya as the CHOC allowance. Ito yung, kasi ang mga teacher talagang sila rin ang gumagastos niyan eh. Yung mga supplies, materials na kailangan nila para makapagturo. So, ang ginawa po ng batas na ito ay in-institutionalize and increase yung teaching supplies allowance na binibigay sa teacher. At ito siguro yung pinakamahalaga, isa sa pinakamahalagang feature ng bill na ito, magiging batas na ito, ang sinasabi rin niya na hindi subject to income taxation yung makukuhang amount ng teacher. Bakit? Because hindi siya benefit eh. It's actually an expense sa teacher. Expense siya eh. So talagang para wala nang confusion, hindi na marito ang lahat. Maliwanag na kalagay doon, hindi siya subject to income taxation.
And the reason for that is because it is an expense. Kasi yun yung binibili ng teacher na kung may blackboard pa siya, chalk ang ginagamit niya. Yun, Yes. chalk. O kunyari, bumibili siya ng bond paper. Kunyari, yun yung expenses talaga niya para makapagturo siya, makapagbigay ng kalidad na edukasyon. Mga magkano po yung sabi nyo dinagdagan itong teaching supplies allowance or chalk allowance? Under the bill na magiging batas soon enough, magiging 10,000 pesos na siya per teacher. Now, tatanungin ng iba ngayon, mag-a-apply na ba siya immediately ngayon? Itong 2024, no? Sa totoo, yung July, hindi muna ngayon July, simply because yung ginagamit na budget for this year, kasi naglaan na last year ng budget for this year, ay set na. So ngayon, parating na rin ang budget season para next year, ma-implement na siya as sa mas mataas na amount. Okay. So from 5,000 to 10,000. 10,000, yes. Okay. Alright, bilang panghuli na lang po, Kong, mensahe nyo sa ating mga guro at sa ating mga mag-aaral. Yes, unang-una, congratulations sa lahat ng ating graduates, sa mga guro, lalong-lalo na sa ating teaching staff. Unang-una, mahirap talaga ang from the pandemic, tumuloy-tuloy tayo sa regular classes, tapos dahil sa init, nag-a-adjust pa tayo. Nahirapan talaga ang ating mga guro and non-teaching staff, at syempre yung mga estudyante at magulang. Kaya una-una, congratulations, i-enjoy po natin itong break na ito. Talagang lahat naman tayo kailangan mag-recharge. Kaya again, wag po kayong maglala rin. Talagang tinututukan po natin yung education system natin. Great. Maraming salamat po sa inyong oras, Pasig City Representative Roman Romulo, ang Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture.